Eto guys, laglagan to the max na ito guys. Panoorin po natin ito. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Nako po, nalintikan na tayo. Yan ang katotohanan. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Ang malaking tanong, nagamit ba ng tama ang budget na yan? Nakapagpatayo ba ng mga classroom? Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Tapos ito pa guys, bato-bato sa langit. Ang tamaan po siguradong sa poll. Ikakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Pharmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa Ombudsman ng Anti-Corruption Group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Oo nga naman. Kasi baka habang naglalabas ka ng baho, ay yung baho mo mismo ang umalingasaw. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, kabila po ang track record na ito ni Mr. Zaldico. Ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon? Parang ngayon lang. Parang ngayon lang yan nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan. Only in the Philippines, Mr. President. Yes na yes. Only in the Philippines talaga. Saan ba naman nangyayari mga ganitong bagay? Di ba dito lang sa Pilipinas? Grabe, di ba guys? Grabe. Grabe ang nangyayari sa ating bansa. Habang may mga iilang nagpapasasa sa kaban ng ating bayan, ay napakaraming mamamayan ang nagdurusa sa hirap
Yan ang buong katotohanan o masakit na katotohanang nangyayari sa ating lipunan.